Welcome to Christian Athletic Ministry Podcast, a podcast for officials, athletes, coaches, chaplains, and anyone interested in the sports ministry. We hope our conversations will inspire you and give a glimpse of how God's people can continue to participate in the sport they love to serve God in the name of Jesus. Welcome again. Thank you for tuning in sa Christian Athletic Ministry Podcast. Today, excited ako kasi bihira din ma-interview yung mga guest natin today. Specifically because of the topic na mga anak ng mga referees. I hope na matuto tayo sa mga experiences nila bilang mga anak ng mga referees, and excited ako na makinig sila. Excited ako actually sa mga buhay ng mga referees. Kaya yung first episode ko is The Referee Wives, kasi alam ko na sa tulad ko na gumagawa ng referees ministry, it's important to understand the referees' lives. So, maganda na narinig natin yung boses ng kanilang mga wives, and today naman, yung kanilang mga anak. So, I have here with me, very excited, is, unahin ko na, please introduce yourself, si Miss Carmela Zambrano. Hello po. So, ako po si Carmela Angela Zambrano. So, ang father ko po is si Nestor Zambrano, basketball referee. Ano pa po ba? Ilang taong ka na nung naging referee si papa mo? Alam ko po, nag-start siya ng 4 years old po ako. Today po, na ako, 27 years old. Wow, so you grew up watching him, ano? Sige, thank you very much, Carmela. Another guest is Miss Joanna. Miss Joanna, Hello po, ako po si Joanna Daisy Mariano, and tatay ko po ay si Jimmy Mariano, PBA referee din po. Nag-start po siya maging referee nung 2 years old po ako, way back 2004 sa PBL. pero I know yung papa mo kasi started officiating before sila mag-asawa ng mama mo. Pero siguro professionally, 2 years old ka when he started sa professional leagues, ano? Yes po. Thank you, Miss Joanna. So, unahin ko muna si Miss Carmela ulit. So, 4 years old when your dad started officiating, no? Opo. Naintindihan mo ba yung trabaho niya? Nung bata po, syempre, nood-nood lang. Ngayon po, teacher po kasi ako. So, PE teacher. So, as a PE teacher ngayon, mas naiintindihan ko, mas na uunawaan ko kung gaano kahalaga ba yung trabaho ng tatay ko dun sa game. Oo, pero growing up, lalo na nung bata ka, anong akala mo sa ginagawa niya? Job siya or hobby or Hindi ko po siya makitang parang job na ano, kasi alam ko po, ang father ko talagang ano sa basketball player po. Ang tingin ko po sa kanya talagang hobby na lang din po ng papa ko oo. So, gaano ka ka-regular naman sumasama sa mga games? Nung bata po ako, talagang madalas po, maliit pa lang ako, bit na po ako ng papa ko. Nagko-commute kami papunta dun sa mga games niya. Lumuluwas po. So, 4 pa lang po ako. Kasama na po niya ako. Post na talaga sa officiating, no? Nice, Yes nice. po. Thank you, Miss Carmela. Miss Joanna, 2 years old. Kamusta? Nilalaro mo ba yung whistle ng papa mo? Hindi ko na po maalala. Pero growing up, naintindihan mo ba kung ano yung trabaho niya? Same lang din po, nung bata ako, hindi ko rin po siya maintindihan. Pero nakita ko po siya as a job. Kasi na-explain na po sa akin nung mama ko and papa ko. So alam mo na yun ang trabaho ng papa mo, na nagre-referee siya sa mga games. Opo. Kamusta yung feeling mo doon? Proud ka ba? Alam mo ba na binabash ang mga referee? Nung nanonood lang po ako, dun ko po nalaman na binabash yung mga referees. Anong age yung first time mong maka-experience na binabash ang papa mo? Mga 13 years old po. 13 years old, teenager. So Opo. kamusta yung ganong experience na nakikita mo yung papa mo na ano? Nasa game ka, nanonood ka ng game? Opo. Tapos may sumisigaw sa papa mo. Sige, can you share about? Meron po nun, nasa likod po namin siya. Sumisigaw siya, "Ano ba yung referee na yan? Bakit ganyan? Ba't ganyang tawag niya?" Sabi ko, napapatingin na lang po ako sa kanya kasi di ko naman po nakita yung mali, di ko po siya maintindihan. Sabi ko, "Kaya mo yan, Pak, huwag ka papano sa kanila." Yun lang po. Oh, pero na-hurt ka ba sa mga gano'n naririnig mo? Na-hurt po ako. Pero sanay naman po ako sa mga gano'n kasi sa game, mahilig din po ako maglaro ng games, naiintindihan ko po yung mga ganyan, kaya okey lang po. So, naintindihan mo na sa sport meron talagang gano'n, ano? Pero hindi ka ba na-trauma? Meron ka bang experience na sobrang napanood mo na na-bash, nasaktan ka, tapos
Na-trauma ka na ayoko nang manood ng games ni Papa? Meron ka bang gano'ng experience? So far, wala naman po. Wala pa naman, very good. Okay, Miss Carmela, ikaw naman, naka-experience ka na ba ng gano'n? Na-trauma ka or may na-experience ka na na-hurt ka habang nanonood ng game? Hindi naman po na trauma, pero yung nagba-badmouth po habang game, na-experience ko po 'yun. So kasama ko pa po yung youngest sister ko, yung pinakamaliit sa'min. Eh, di siyempre dalawa po kaming kasama, iniiwan po kami sa upuan, eh. Ongoing po yung game, eh, nagre-referee nga po si Papa, so kaming dalawa lang magkatabi. Eh, nagkataon po na malapit kami dun sa may ring, eh, di ba po dun po pumupwesto yung mga nagche-cheer dun sa mga teams. Tas may nag-badmouth po, yung mga nagmumura, 'di ba may mga gano'n po na viewer. So, nagulat na lang po ako, yung katabi ko pong kapatid kong maliit, tumayo siya, tapos nilapitan niya. Sabi niya, "Bakit mo minumura yung daddy ko?" Tapos tuloy po, yung nagsalita po, "Ay, daddy mo ba yun? Sorry." Natahimik po sila. Kaya po ako, natatawa na lang din po kasi syempre po, medyo may edad na po ako nun eh. Naiintindihan ko na po, eh, yung kapatid ko maliit. Kaya yun po siguro hindi ko po yun makakalimutan. How young your sister kung nung time na yon? Ano po ako nun, eh, mga 16 na po ako nun. So yung sister ko po, ano lang po, 4 years old, ganun po. Pero exposed na rin siya sa mga games. Talagang nanonood siya ng games ng daddy mo? Opo, yes po, kasi madalas naman din po kaming manood, tsaka naturuan po kaming mag-basketball nung tatay ko. Okay, so parehas pala kayo na maliit pa lang 'no, nakikita niyo na nag-o-officiate na yung tatay niyo. Opo. Meron bang inclination na gusto niyo ring sa sports in general or sa pagre-referee? Sige, Miss Carmela. Actually po, kaya po ako naging PE teacher is dahil po sa father ko. So, hindi naman po ako pero into sports din naman po. So para lang din, connected, feeling ko nako-connect ako sa tatay ko kapagka naiintindihan ko kung ano po yung ginagawa niya. So, yun po yung kinuha ko. Somehow may influence ano, Yes kasi po. growing up na-expose Opo. ka. Very good. Si Miss Joanna, bata pa. How old are you, Miss Joanna? 19 years old po. 19. So, ano ang sa tingin mo influence ng pagiging referee ng papa mo sa mga decisions mo in life? Pinili po namin na mag-swimming lessons po ako kasi hindi po nila ako maturuan ng basketball since iisang babae lang po ako sa magkakapatid. Sila po yung natututukan sa basketball. Bali, ang sports ko po is swimming. Tapos, nag-focus na po ako sa studies. Nag-FA na lang po ako. Nakiki-connect naman po ako sa dad ko. Lagi po kasi siya po yung nakakausap ko lagi. Siya po yung favorite ko. Daddy's girl, ano? Kasi only Opo. girl ka. If I may ask, ano naman yung worst experience mo sa pagiging referee ng daddy mo? Bilang PBA ref Nung umalis po siya during pandemic, mahirap po sa kasi bubble. sa'min. Opo, first bubble. Kasi siya po yung lagi namin kasama noon since pandemic. Ta's bigla po siya mawawala. Lagi niya po ako tinatawagan. Sinasabi niya po, nami-miss niya daw po yung lutong bahay, nami-miss niya kami. Homesick po siya. Nag-worry din po ako kasi may virus po nun. Kaya 'pag isa lang po nasa loob na-infect may virus, lahat po sila yun lang po, nung umalis po siya, nahirapan po kami. Yung worst experience mo. How about Miss Carmela? Meron ka bang mako-consider mo na worst experience bilang referee? Siguro ang ano ko lang po, pagka po may game, halos araw-araw nga po wala sa bahay, nasa workout. Kung wala naman po sa workout, syempre may game po. Gano'n po. Ano naman ang mako-consider mo na proudest moment mo sa pagiging referee ng papa mo? Siyempre po yung makita mo on national television yung father mo, tapos po madami po kayong kakilala na nanonood, tapos sasabihin nila, "Oh, yung papa mo nag-referee nung isang game, nakita ko." So siyempre nakaka-proud po na nakikilala po yung father ko, nakilala po sa lugar namin yung father ko dahil po dun sa profession niya. Very good, no? Nakita mo na na profession yung pagiging referee. Miss Joanna, proudest moment. Same din po kay Ate Carmela, pero ang pinaka-proud moment po namin is yung naging PBA referee, Best of the Year si Papa. Noong 2011 po ata, madami pa po siya inuwing magazine noon, tapos nung page 56 po ata yung mukha niya lagi sa magazines na tinitingnan namin. Sa likod din po nakikita yung mga statements niya.
about sa amin, about sa family niya. Nakaka-proud po. And thank you. Thank you for that, no? Ang isa sa mga, I think pinuri ko yung yung father mo, Miss Joanna, kasi somehow influential both your fathers sa referee world eh. Kasi they got into PBA na, they're big na. So one of the things na pinuri ko yung daddy mo is yung very vocal siya na mag-post ng photos niya at ng asawa niya. Very loving sila sa isa't isa kasi encouragement yan sa mga referees eh, 'di ba? Na dapat isa lang ang wife, di ba? Parang gano'n. Na mahal nila yung asawa niya. So, na-encourage ako dun. So, sinabi ko naman sa kanya, sabi ko, Sir Jimmy, ang nakakatawa yung ganung gesture na very vocal siya sa pag-post ng mga photos nilang mag-asawa, di ba, no? Ang dami nilang photos sa Facebook na mag-asawa. So, nakakatawa yun. Okay, so, another question. Kasi both your dads, meron silang sariling group of referees, no? Growing up ba, naging part ka na ng Brasco? Sumasama ka ba sa mga workout ng papa mo? Sige, Miss Joanna, kailan nag-start yung grupo ng daddy mo? Or dati ba meron or Masco na agad? Goal referees na agad ang naabutan mo? Ayun po, di ko po alam yung site na yun. Pero naririnig ko po yung Brasco, yung Masco, sa mga workout po ni Papa. Pero yung goal referees ng papa mo, hindi ka sumasama sa mga Christmas party, ganyan? Yung goal po, nakakasama ko. Mga nagre-referee po siya parang nagtitrain po siya. Nakasama po ako sa Christmas party, minsan po sa out of town, sa mga outings. Minsan po nagtuturo siya, nakakasama ako. Somehow ba marunong ka rin mag-referee? Hindi ka lang nag-floor? Hindi po. Hindi ka talaga Hindi po ako marunong mag-referee. hindi ka talaga nahilig? Anyway, yung mga brothers mo ba marunong mag-referees? Yung mga kuya ko, marunong po sila. Dalawa po. Very good. Miss Carmela, naririnig mo na kami? Yes po. My question for you is, growing up ba, sumasama ka sa workout ng papa mo? Ano ka na ba? Involved ka na ba sa Brasco? Yes po. Nakakasama po ka sa mga workouts po nila. Kumusta ang experience? Kasi nakikita ko kayo sa mga Sumisingit po yung papa ko kasi mga ka-close ko po yung mga referee ni papa kasi part-time job ko po na table official kapag kami mga small league sila. So minsan lumuluwas ako nang hindi ko siya kasama, yung mga referee niya po ang kasama ko. Oh, I was about to say that na nakikita ko sa Facebook na kuya-kuya mo sila, di ba? So how was that? Yes po, opo. Oo, gusto kong malaman, how was that growing up na marami kang kuya kahit wala kang brother, pero maraming lalaki? Oo nga po, yun po yung masaya kasi wala po akong kapatid na lalaki pero ang dami ko pong naging kuya dahil po dun sa trabaho ni papa. Kasi po yung mga kasamahan niya po, tinuring ko po as kuya, titos, ganun po. Kumusta yung ganon? Happy experience? Opo, masaya po kasi makukulit po yung mga referee ni papa. Mahaharot po, ganun po. Ang tinanong ko rin si Miss Joanna kung nagkaroon ba siya ng inclination na mag-referee. Ikaw ba, nagkaroon ka ba ng inclination na mag-try mag-referee din ng basketball? Hindi ko pa po natatry mag-referee ng basketball. Pero sa table officials lang. Miss Joanna, nagti-table ka rin ba? Di po. Lagi po nila ako nilalayo sa court. Okay. Sige. Ito parang worst din pero ito naman, the question is, ano yung worst game ng papa nyo na na-experience nyo? Or kahit na ikwento lang sa inyo na kung maaalala nyo pa. Worst for him, kaya naging worst for you, or worst for you, Miss Carmela? Meron ka bang ganong experience? May nakwento po siya nung minsan, small league lang po siya sa mga barangay. Mhm. Tapos po, championship po, nagkaroon po ng something na aberya. Yung isa pong player, medyo matapang, may pa nga po, parang malaki yung angka nila dun sa lugar. So, ang nangyari, inaano po yung mga referee, itinago sila nung barangay kasi binalikan sila, parang gusto magkagulo nung mga players po, hinahanap yung mga referee. Yun ang worst, Opo, kasi may dala daw pong baril yung isa dun sa yung magulang nung isang player. Kaya po tinago daw po sila, talagang sila, natakot din po. Oo, worst talaga yun kapag safety na ng tao yung involved, no? Okay, thank you. Miss Joanna, worst game ni papa mo?
Ang naalala ko lang po yung nakwento sa'kin ni mama nung inaway po ata siya nung coach nung rain or shine. Yun po ata yung worst kasi grabe po kita po sa photos na galit yung coach ta's tinuturo pa niya si papa. Parang nakakaano yung picture viso. Ano yung feeling mo? Ano yung effect sa'yo nung nakita mo yan? Medyo galit po, medyo nakakalungkot kasi bakit gano'n, ba't laro lang, galit na galit, gustong manakit, gano'n po. Connected to that, meron ba kayong worst comment about your dad na naapektuhan kayo, Miss Joanna? Worst comment sa daddy mo? Or hindi ka nagbabasa ng mga comments? Wala, hindi po. Hindi ka nagbabasa? Lagi lang po nakikita mga picture nila na kasama po yung mga ibang tao na idol daw po sila. Pero walang comment? Good for you, Miss Carmela. Meron ka bang comment na Parang wala din naman po. Hindi po ako maano sa social media. Talagang dun lang po sa yung sa mismong game. Yung sa live game po. Dun lang po ako nakakarinig ng mga comments galing din sa mga nanonood po. nice, good for you, good for both of you, no? Kasi meron akong kakilala na threats pa silang nare-receive. Anyway, bilang referee yung mga tatay nyo, ano yung sa tingin nyo naging effect sa kanila ng pagre-referee? Sa tingin nyo, bakit your dad is who he is now because of pagiging referee, di ba? Pero ano yung character na parang madidistinguish nyo na na-develop sa kanya dahil referee siya? Siguro po sa akin po yung saan pakikisalamuha sa iba. Kasi syempre, kapag ka-referee ka, so hindi lang naman sa isang league, kahit sa PBA, hindi lang naman yun yung pinagre-refereehan nila. So marami po silang nakakasalamuhan ng iba't ibang klase ng tao. So nakaka-adapt sila dun sa iba't ibang tao. And then dun sa profession niya, syempre, makikita mo po na talagang nakatulong physically. Kasi syempre, sabihin na po natin na hindi naman gano'n na rin kababata yung mga tatay po namin. Pero physically, talagang makikita mo pong healthy kasi alam mo pong nakakapag-exercise, nakakapag-workout. Yun po. Miss Joanna, Same lang din po kay Ate Carmela yung pakikipag-usap ni Papa sa iba, yung pakikisama niya po. Mas lalo na po nung nag-start yung goal kasi tumutulong ko siya sa mga iba, sa mga referee niya, tinuturuan niya. Kinakalat niya po yung yung profession na nakuha niya sa PBA. Tinuturo niya po. May pinakabata po sa goal nun, tinuturuan din po niya. very good. Totoo yan. Na-observe ko yung mga referee. Parang wala silang, kahit introvert, no? Kahit introvert person, you have to learn how to deal with the coaches, the players. So, natututo ka talagang makiharap sa ibang tao. And the good thing is, tinuturo talaga siya sa workout. Parang dapat quality talaga siya ng isang referee. Thank you very much. Kasi alam naman natin na yung mga referees, di ba, talagang part na ng game. Sabi nga nila, part na ng game na nababash, namumura, ganyan. Involved talaga minsan, lalo na sa mga ibang games na hindi controlled, yung safety ng mga referees, di ba? Ano sa tingin nyo yung dapat isipin or ipayo nila sa mga referee kids na katulad nyo, na isipin nila para parang somehow matanggap nila or maintindihan nila yung trabaho ng mga referees or ng mga dads nila, di ba? So, Miss Carmela, mauna ka na. Advice po sa mga katulad ko. Siguro po, syempre, kung laging wala si daddy, kung laging nasa game, nasa workout, so intindihin na lang din po kasi syempre, ginagawa naman nila yon hindi para sa kanila, kundi iba nga as a profession, trabaho nila yon. So, dun sila nakakatulong sa pamilya. Kung may naririnig man sila na masama, or yung binabadmouth yung father o yung parents nila, pasok na lang sa kanan, labas sa kaliwa, ang tenga. Kasi wala naman tayong magagawa dahil hindi naman natin hawak yung pag-iisip ng lahat ng tao. So kung yung mga nanonood, hindi natin alam kung naiintindihan ba nila talaga yung game. So mas lawakan na lang yung pag-iisip. Salamat. Miss Joanna, meron ka bang Enjoyin niyo lang po yung pagiging referee ni Papa kasi yung Papa niyo, enjoyin niyo lang po yung moments, yung memories, kasi yun lang po yung meron. how would you handle yung mga bashing? Paano mo a-advisean yung mga ibang bata na binabash yung fathers? Yun lang po, labas sa tenga. Pag pumasok, lalabas ulit. Miss Carmela, may baby ka na, di ba? Yes po.
Meron If po. in the future, would you like to, or magkaroon siya ng inclination or interest sa pagiging referee, i-encourage mo ba siya or i-discourage mo? Mukha pong maaano din po 'to, maaano din siya sa sports lalo sa pagre-referee. Kasi ngayon pa lang, maliit pa lang gusto na nga po bihisan ng tatay ko ng pam-basketball yung anak ko. Gusto na pong bihisan ng pam-basketball, girl po yung baby ko. So, hanggang sa apo babae pa rin kaya mapapasa na naman sa babae na naman po, sa anak ko na naman pong babae. So, okay lang sa'yo if ever ang magiging gusto niyang career is referee? Oo naman po, okey po sa'kin kasi ang pagre-referee naman po ay isang marangal na trabaho. Thank you. Miss Joanna, malayo pa alam ko magagalit si papa mo. Pero in the future, if ever, Kung ano po gusto niya, puwedeng-puwede po. last question na siguro 'to, and actually this is also for your closing words na rin, eh. Ano yung gusto niyong malaman or meron ba kayong as a referee child, as a referee kid, meron ba kayong gustong malaman ng mga fans, ng mga coaches or mga players? Miss Joanna? Sana huwag na nilang awayin yung tatay ko kasi nasasaktan din po ako. And alam naman po nila na professionally yung tatay ko, alam niya po yung ginagawa niya. Kung mali po, gawin na lang po professional yung pag-aaway, yung pag-uusap. Huwag na lang po dalit sa bad words, sa mga foul na gawain. Yun lang po. Thank you, Miss Carmela. Meron ka bang gustong iparating sa mga fans? Ayan po. So, sa mga fans, bago nila pagsalitaan yung mga referees, siguro i-try muna nilang i-understand talaga yung mga rules and regulations about basketball. Kasi siguro po, kaya hindi rin nila, kaya sila ganun kasi hindi po nila masyadong naintindihan yung game. Nakikita lang nila na tinatawagan yung favorite player nila. Siyempre, as a family po nung referee, hindi lang naman po yung referee yung nasasaktan sa sinasabi niya. Siyempre, buong pamilya din po namin pag naririnig namin. Yes, tao lang ano. So, treat them the way you want to be treated, no? Meron ako kasing article actually dito na ipo-post ko yung link sa description, ano. Article siya by Caroline Moore. Ang title niya is Before You Yell at the Referees Tonight, Let Me Tell You About My Daddy. So basically, sinasabi niya lang na alamin mo na bago mo sigawan yung taong yan, alamin mo na kung gaano siya naghihirap mag-aral, mag-practice, para lang maging fair and enjoyable yung game nyo. Sinasabi rin dito yung mga tinuro sa kanya about camaraderie, friendship, pursuing a hobby, ganyan, value of patience and persistence. Actually, feeling ko pati forgiveness eh. Kasi, di ba, parang ang bilis-bilis i-forgive ng mga referees yung mga next game lang, wala na sa kanila yan eh. Next game lang, hindi na nila naaalala yung mga sinabi mo, yung kung nagalit ka man, ganyan. So, I think also forgiveness is a good quality ng mga referee, di ba? So, sabi nga lang, before you yell at my daddy or the referees, isipin mo yung mga ganong bagay that they also deserve respect. I want you to know that that is my hero out there on the court wearing the stripes. So, I will post the link of this article sa description, ano. Thank you very much sa pagsama nyo. I hope yung mga listeners naintindihan nila na hindi lang actually yung referee yung nasasaktan kapag binabash nila or may family may family involved, may mga anak, may mga asawa. And I am so proud of you and your parents kasi I think na-explain nila sa inyo mabuti kung ano yung trabaho nila. So at a very young age naintindihan nyo kasi hindi ko na ramdaman yung pain, yung parang bitterness, ganyan. Kasi when I was starting yung pagre-referee dito, parang affected ako lagi ng mga bashing, ng mga comments, ganyan. Meron pang time na makulit yung player, binigyan ko ng whistle eh. O ikaw na mag-referee. Ganyan. Patola din ako dati. Natuto ako, no? Natuto ako. Actually, si Tatay Nestor, sinasabi niya kapag sabi ko, Tatay, manood kaya ako ng finals ng U-Up. Parang ganyan. Sabi niya, huwag na anak, baka masasaktan ka lang. Sa mga maririnig mo, ganyan. So, hindi ako nanonood, hindi nga ako niyaya. Actually, hindi ako basketball fan. Hindi ako basketball fan. Naiingayan ako pag finals, pag opening, ganyan. Maingay eh. So, hindi ko siya na-enjoy. Pero ito yung ministry ko and I want to be able to understand the referee as a whole, the profession and their lives. So, I am very grateful na pumayag kayo. Thank you very much. Sana sa mga ibang episode ko pa ay ma-invite ko ulit kayo. Any closing words or gusto niyo pang sabihin sa mga listeners na nakikinig sa atin? Go ahead, Ms. Carmel. Of course, thank you po sa inyo sa pag-invite po
para marinig din mo yung boses naming mga anak ng referee. Sa mga listeners po. So kung gusto nyo pong mag-referee, maging profession nyo yung pagre-referee, push nyo lang po yan. Marami pong pwedeng magturo. Pwede po kayong lumapit sa mga kakilala po yung referee or sa mga tatay po namin. Kasi nagtuturo din naman po sila ng mga referee. So tumutulong po sila dun sa mga gustong matuto, mag-referee para magkaroon din po ng income yung mga tao, lalo na yung mga mahihilig maglaro po ng basketball. Kasi kapag ka po mahilig naglalaro na ng basketball, mas naiintindihan na nila yung games tsaka yung mga tawag, yung mga rules and regulations. Yun po. Amat po. Salamat, Miss Carmela, Miss Joanna. Ayan po, hello po sa mga listeners na buti narinig niyo po yung side namin, mga anak po. Yun lang po. Thank you. Thank you. Salamat sa inyo. Bye.